Bilis! Huwag mo akong tititigan ng ganyan. Para kang asong mamamatay na. Napakabagal mo, Leonora. Kaya ka siguro iniwan ng pamilya mo dahil sa amoy mong lupa at mukha mong basahan. Siguraduhin mong masarap ang niluluto mo. Dahil kung hindi, ipapakain ko sa'yo ang lahat ng tira-tira sa basurahan. Bulyaw ni Matilda habang iwinawagayway ang kamay na puno ng pekeng brilyante. Napayuko si Leonora. Dahan-dahang hinahalo ang sabaw na hinaluan niya ng laway. Masusunod po, senyora. Pagsisilbihan ko kayo nang higit pa sa nararapat sa inyo. Aba dapat lang. Isang hamak na utusan ka lang na nabubuhay sa limos namin. Sa araw ng kasal, hello po! Welcome back to our channel! Kamusta ho kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Kasalukuyan po ay it's almost 8 p.m. na. Kayo po, anong oras niyo po ito pinapanood? Sana po ay busog na ang lahat. Ako kakatapos ka lang mag-dinner. Kayo po, tapos na po ba kayong kumain? At ang naging ulam ko po ay buwad or daing na sweet and sour. At ang kapares ay mais na bigas. Sa mga viewers natin from Visayas and Mindanao, I'm sure familiar kayo doon. Kayo po, ano pong naging dinner ninyo? Anyway, so, bago tayo matulog ngayong gabi, hayaan niyo akong handugan na naman kayo ng panibagong kwento. Ready na ba kayo? Kung handa ka na, magsimula na tayo. Ang bida sa ating kwento ngayong araw ay si Doña Leonora na kinailangang magpanggap bilang basurera para daw subukan ang kabaitan ng kanyang magiging manugang. Magtagumpay naman kaya si Doña? Tingnan natin, magsimula na tayo. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. At hindi lahat ng mababait sa harap ng iba ay mabuti rin kapag walang nakakakita. Matagal na ang natutunan ni Doña Leonora ang aral na yon. Bilang isang inang dumaan na sa maraming pagsubok, hindi siya agad nagpapadala sa matatamis na salita. Mahinging kilos o maamong mukha. Kaya nang biglang ibalita ng kanyang anak na si Dan na nais na nitong pakasalan si Clarice, hindi tuwa ang unang naramdaman ni Leonora, kundi kaba. Masyadong mabilis ang lahat. 3 buwan pa lamang mula nang ipakilala ni Dan si Clarice sa kanila. Ngunit tila lubos na ang pagkabihag nito sa dalaga. Sa bawat hapunan, sa bawat usapan, iisa ang laman ng mga kwento ni Dan. Kung gaano raw kabait, kaalaga, at kaayos si Clarice. Ayon sa kanya, ito na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Pero may kung anong hindi maipaliwanag si Leonora. Hindi niya masabing masama si Clarice. Sa totoo lang halos perpekto itong kumilos kapag kaharap sila. Mahinain magsalita, laging nakangiti, maingat sa mga galaw, at tila napakagalang sa lahat. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may malamig na pakiramdam na hindi maalis sa dibdib ni Leonora. Parang may kulang, parang may tinatago. At ang kutob ng isang ina ay bihirang magkamali. Isang hapon, habang nagkakape siya sa kanilang malawak na balkonahe, muling inilahad ni Dan ang plano nitong pagpapakasal. Ma, gusto ko na talaga siyang pakasalan at ayoko nang patagalin pa. Ani ni Dan na may halong pananabik sa tinig. Tahimik lamang si Leonora habang binababa ang tasa. Tiningnan niya ang anak ng matagal at saka marahang nagsalita. Anak, sigurado ka na ba talaga sa babaeng yan? Bahagyang natawa si Dan. Ma, bakit naman parang hindi mo pa rin siya gusto? Wala naman siyang ginagawang masama ah. Hindi naman sa ayaw ko anak, sagot ni Leonora. Bilang iyong ina, gusto ko lang makasiguro. Minsan hindi sapat ang nakikita sa harapan. Napailing si Dan. Masyado ka lang nag-aalala ma. Kilala ko si Clarice. Ngunit sa isip ni Leonora, isang tanong lang ang paulit-ulit. Kilala nga ba talaga? Kinagabihan habang nag-iisa sa kanyang silid,
Nagpa siya si Leonora. Kung hindi niya makikilala ang tunay na ugali ni Clarice sa harap ng kanilang pamilya, gagawin niya iyon sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Susubukan niya ito. At kung kailangan niyang isugal ang kanyang dangal para sa ikabubuti ng anak, gagawin niya. Maagang maaga pa lang ay gising na ang buong kabahayan. Ngunit, hindi iyon kakaiba. Ang kakaiba ay ang ginagawa ni Doña Leonora sa harap ng kanyang malaking salamin. Isa-isa niyang tinanggal ang kanyang mga mamahaling alahas. Ang perlas na hikaw na lagi niyang suot. Ang manipis ngunit mamahaling pulseras. At ang singsing na halos hindi niya inalis mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Maingat niya iyong inilapag sa ibabaw ng tokador na para bang pansamantala niyang isinasantabi ang kanyang pagkatao. Pagkatapos, binuksan niya ang lumang baul sa sulok ng silid. Mula roon ay inilabas niya ang kupas na duster, isang lumang tsinelas at isang lampe na gagawin niyang panyo sa ulo. Pinagmasdan niya ang mga yon ng ilang sandali bago marahang napabuntong hininga. Pasensya ka na, Dan. Bulong niya sa sariling refleksyon. Kailangan kong malaman ang totoo. Ipinusod niya ng payak ang kanyang buhok. Nilagyan niya ng konting pulbo at abo ang gilid ng mukha upang magmukhang losyang at pagod. Ang kutis niyang laging makinis at maalaga ay agad ng mukhang tuyot at pinabayaan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang eleganteng si Doña Leonora ay naglaho. At ang nasa salamin ay isang payak na babaeng tila matagal nang namamasukan kung saan-saan. Pumasok ang kanyang matagal ng driver na si Mang Nestor at halos mapaatras sa gulat. Diyos ko, Doña, ma'am, kayo po ba talaga yan? Napangiti si Leonora pero matigas ang mga mata. Simula ngayon, hindi mo na ako tatawaging Doña. Ang pangalan ko ay Aling Nora. Sigurado po ba kayo rito? Delikado po yata. Mas delikado kung maipapakasal ang anak ko sa maling babae. Putol niya. Ihahatid mo lang ako sa bahay ni na Clarice. Ang sasabihin ko, naghahanap ako ng trabaho. Hindi na kumibo si Mang Nestor. Sanay na siyang kapag si Leonora ang nagpasya, mahirap na itong pigilan. Sa biyahe, tahimik lamang si Leonora habang pinagmamasdan ng mga punong nadaraanan. Ngunit sa ilalim ng kanyang mahinahong mukha, kumakabog ang dibdib niya. Hindi siya takot para sa sarili niya. Takot siya sa maaaring malaman. Nang makarating sa tapat ng mansyon ni na Clarice, sa kanya nakita ang lawak ng bakuran, ang taas ng gate at ang kinang ng bahay na tila palaging handang magpasikat sa bisita. Isang bahay na napakaganda sa panlabas, tulad marahil ng may-ari nito. Huminga siya ng malalim. Dito na po tayo, sabi ni Mang Nestor. Umalis ka na. Balikan mo na lang ako mamayang hapon kung hindi ako makakatawag. Bumaba siya ng sasakyan. Hinigpitan ng hawak sa luma niyang bag at naglakad papunta sa gate. Bawat hakbang ay tila paalala na walang atrasan. Kumatok siya. Ilang saglit pa ay bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Isang kasambahayang sumilip. Oh, anong kailangan mo? Naghahanap sana ako ng mapapasukan, iha. Sagot ni Leonora. Bahagyang yuko ang ulo. Baka kailangan ninyo ng katulong? Maayos naman ako maglinis at magluto. Tinitigan siya ng kasambahay, tila nag-aalangan. Sandali lang. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang gate at pinapasok siya sa bakuran. Doon pa lamang ay sinalubong ng siya ng malamig na tingin ng isang babaeng pababang hagdan mula sa balkonahe. Si Clarice. Nakasuot ito ng puting bestida, maaliwalas ang mukha at mukhang bagong ayos. Sa unang tingin, mukha pa nga itong mahinhin at disente. Ngunit, nang mapunta ang tingin nito kay Leonora, agad nagbago ang ekspresyon. Mula sa banayad na mukha, naging matalim. Ikaw ang aplikante?
Tanong ni Clarice. Opo, ma'am. Sagot ni Leonora. Kahit ano pong trabaho tatanggapin ko. Lumapit si Clarice, ngunit halatang iniiwasan ng sariling malapitan ng husto si Leonora. Tiningnan nito ang suot niyang duster, ang kaniyang tsinelas, at ang lumang bag na tangan niya na tila ba kasalanan ang pagiging dukha. Anong laman yan? Tanong nito sabay turo sa bag. Mga gamit ko lang po. Hindi na nag-abala si Clarice na humingi ng pahintulot. Bigla nitong hinablot ang bag ni Leonora at tinaas ang 2 daliri lamang ang gamit na para bang marumi iyon. Pagkatapos ay walang kaabog-abog na binagsak sa sahig. Ang baho naman yan, malamig nitong sabi. Hindi ba pwedeng maglinis ka malang muna ng gamit bago ka mag-apply? Bahagyang nanigas si Leonora, ngunit nagpigil siya. Pinulot niya ng dahan-dahan ang bag. Pasensya na po, ma'am. Umikot ang tingin ni Clarice sa kanya. Mukha ka ring matanda. Baka hindi mo nakayanin ang trabaho rito. Ayoko pa namang paulit-ulit na mag-utos. Naroon ay isa pang kasambahay sa gilid. Tahimik, ngunit halatang naaawa kay Leonora. Kita sa mukha nito na hindi na bago ang ganoong asal ng amo. Nagkunwari si Leonora na ape at nagmamakaawa. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Kahit subukan niyo lang ako. Tumaas ang isang kilay ni Clarice. Tila natutuwa itong nakikitang nagpapakumbaba ang nasa harap niya. Sige, isang araw, tingnan natin kung may silbi ka. At sa simpleng pangungusap na yon, sapat na para makumpirma ni Leonora na may kung anong mali sa babaeng gustong pakasalan ng anak niya. Sa loob ng bahay, lalo pang luminaw ang katotohanan. Maganda ang sala, mamahalin ng mga dekorasyon, at kumikinang ang sahig sa sobrang linis. Ngunit sa kabila ng karangyaan, mabigat ang hangin sa loob. Walang kasambahay na kangiti. Lahat ay maingat sa kilos. Parang takot na may mabasag, matapon, o magkamali kahit konti. Ipinakilala si Leonora o Aling Nora sa iba pang utusan. 3 silang kasambahay sa bahay at lahat ay mukhang pagod kahit maaga pa lamang. Habang nag-aayos siya ng mga plato sa kusina, narinig niya ang matinis na boses ni Clarice mula sa dining area. Liza, ilang beses ko bang sasabihin na ayoko ng malamig na kape? Sigaw nito. Dali-dali namang tumakbo ang isang batang kasambahay. Nanginginig ang kamay. Pasensya na po, ma'am. Papalitan ko na lang po. At bago pa natapos ang salita, malakas na ibinagsak ni Clarice ang tasa sa mesa. Puro ka pasensya. Nakakabobo kayong lahat dito. Simpleng utos, hindi magawa. Napahinto si Leonora. Unti-unti siyang sumilip sa pagitan ng pinto. Nakita niya si Clarice na nalilisik ang mga mata. Malayo sa maamong mukhang ipinapakita nito kay Dan. Wala roong lambing. Wala roong pinong asal. Ang naroon ay yabang, pagkainis at pagkadismaya sa mga taong tingin niya ay mababa sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, may dumating na tawag sa telepono. Biglang nagbago ang boses ni Clarice. Oh, Dan, hi! Hi, love! Malambing nito ang sabi. Halos hindi naman makapaniwala si Leonora sa bilis ng pagbabago. Oo naman, miss na rin kita. Sige, kakain lang ako. Don't worry, nagpapahinga ako. Napapikit si Leonora. Sa loob ng ilang segundo, nagawang magpalit ni Clarice mula sa pagiging halimaw patungo sa pagiging anghel. At doon, lubos na napatunayan ni Leonora ang kanyang hinala. Hindi inosente si Clarice. Mapanganib ito. Tahimik siyang bumalik sa kusina. Ngunit sa loob-loob niya ay nagliliyab ang damdamin. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Kailangan niya ng sapat na katibayan. Kailangan niyang makita pa kung hanggang saan ang kayang gawin ng babaeng ito. Habang naghihiwa siya ng mga gulay, marahan siyang nilapitan ng isang kasambahay. Bago ka rito, no? Bulong nito. Tumango si Leonora.
Napatingin ang kasambahay sa direksyon ni Clarice bago muling nagsalita. Mag-ingat ka. Ibang ugali ni Ma'am kapag wala na si Sir Dan. Hindi sumagot si Leonora. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Nakita na niya mismo. At habang papalubog ang araw sa labas ng mansyon, isang bagay ang malinaw sa isip niya. Hindi niya hahayaang mahulog ng tuluyan ang kanyang anak sa patibong ng isang babaeng marunong magsuot ng maskara. Dahil simula pa lamang ito. At sa mga susunod na araw, mas marami pa siyang matutuklasan na maaaring sumira hindi lamang sa nalalapit na kasal, kundi sa buhay mismo ni Dan. May mga paghihigante na hindi kailangang marahas para maging epektibo. Minsan sapat na ang katotohanan kapag inilatag sa tamang oras. At iyon ang unti-unting binubuo ni Leonora. Hindi na bago sa kanya ang malamig na trato ni Clarice. Sa loob lamang ng ilang araw, nakita na niya kung paano nitong tratuhin ang mga taong hindi kayang lumaban. Mga kasambahay na tahimik na sumusunod, kahit pamali o masakit ang utos. Ngunit mas magulat siya nang dumating ang ina ni Clarice, si Doña Matilda. Kung si Clarice ay may dalawang mukha, ang kanyang ina naman ay tila isang mas pinong bersyon nito. Mas sanay magtago, mas bihasang magpanggap, at mas mapanganib dahil alam nito kung kailan magiging mabait at kailan manlalamang. Anak, siguraduhin mong presentable ang lahat mamaya. Ani Matilda habang inaayos ang mamahaling kwenta sa liig. Darating si Dan. Kailangan makita niya kung gaano kakaayos mag-asikaso. Oo naman, Ma, sagot pa ni Clarice. May bahagyang iritasyon pa sa tono. Hindi ako papalya, no? Mula sa kusina, tahimik na nakikinig si Leonora. Ngunit hindi na siya nagugulat. Alam na niya ang laro. At ngayong darating si Dan, alam niyang ito ang pagkakataon para masubok kung gaanong kalalim ang panlilinlang ng mag-ina. Habang naghahanda ng hapunan, iniutos kay Leonora na siyang magluto ng pangunahing putahe. Isang mamahaling menu ng beef na tila sinadya nilang ipagawa sa kanya para ipakitang kahit sino ay pwedeng maglingkod sa kanila. Siguraduhin mong masarap, malamig na sabi ni Clarice habang nakasandal sa counter. Ayoko mapahiya sa fiancé ko. Hindi naman sumagot si Leonora. Tahimik lamang siyang naghiwa ng karne. Maingat na sinusunod ang proseso. Ngunit sa loob niya, hindi pagkain ang iniisip niya, kundi ang plano. Isang plano na hindi nila inaasahan. Habang kumukulo ang sarsa, saglit siyang napatingin sa refleksyon niya sa stainless na kaserola. Ang mukha ng isang simpleng katulong ang nakikita niya. Pero sa likod nito ay ang isang inang handang ipaglaban ng anak. Malapit na, bulong niya. Sa kabilang bahagi ng bahay, naririnig niya ang usapan ng mag-ina. Sigurado ka bang wala siyang napapansin? Tanong ni Matilda. Wala, Ma, sagot ni Clarice. Bulag na bulag siya sa akin, ano? Kahit anong sabihin ko, naniniwala siya. Good, sagot ni Matilda na may halong ngiti sa boses. Kailangan natin masigurong matutuloy ang kasal. Kung hindi, malaki ang mawawala. Nanigas si Leonora. Hindi niya kailangan ng buong detalye. Sapat na ang tono. Sapat na ang paraan ng pagsasalita. Hindi pagmamahalang habol ng mga ito. May iba pa silang pakay. Nang dumating si Dan, agad na nag-iba ang hangin sa bahay. Biglang naging magaan ang boses ni Clarice. Lumambot ang mga galaw. Nawala ang yabang sa tindig. Para itong ibang tao. Love! Masiglang bati niya habang niyayakap si Dan. Ngumiti naman si Dan. Halatang masaya. Miss na kita. Mula sa kusina ay tahimik na pinagmamasdan ni Leonora ang eksena. At doon niya napagtanto kung gaanong kalalim ang pagkakabihag ng anak niya. Nang ihain na ang hapunan, maingat na inayos si Leonora ang bawat plato. Ngunit hindi lamang pagkain ang inilalapag niya sa mesa.
may mas mahalaga siyang nilagay, katotohanan. Hindi sa pagkain, kundi sa sitwasyon. At bago pa man magsimula ang hapunan, palihim niyang inilagay ang maliit na recorder sa ilalim ng mesa. Isang simpleng bagay na matagal niya nang dala, ngunit ngayon lamang gagamitin. Nakuha na niya ang ilang pag-uusap ng mag-ina kanina at alam niyang kapag nadagdagan pa yon, sapat na yon para magising si Dan. "Wow, ang bango!" sabi ni Dan habang inuupo si Clarice. "Special recipe," sagot ni Clarice na nakangiti. "Pinagluto kita." Muntik nang mapangiti si Leonora sa kusina. Hindi siya ang pinupuri, pero siya ang may alam ng totoo. Habang kumakain, nagsimulang mag-usap ang tatlo. Sa una, puro papuri. Sa pagkain, sa bahay, sa isa't isa. Ngunit, unti-unting nilapit ni Leonora ang sarili sa pinto ng kusina. Sapat para marinig ang usapan. "Alam mo, Dan," sabi ni Matilda, "napakaswerte mo sa anak ko. Hindi lahat ng babae kayang mag-adjust sa lifestyle mo." "Hindi rin naman ako ganong kayaman," natatawang sagot ni Dan. "Pero magiging mas maayos pa." Mabilis na sabat ni Clarice. Sabay tingin sa ina. Isang tingin na hindi nakaligtas kay Leonora. Pagkatapos ng ilang sandali, nag-excuse si Clarice para kumuha ng wine sa kusina. Pagpasok nito, nagulat ito nang makita si Leonora na nakatayo lamang, tahimik na nakatingin. "Ano? Bakit ka nakatitig?" Mataray nitong tanong. Wala po, ma'am." Mahinang sagot ni Leonora. Lumapit si Clarice at bahagyang nakakunot ang noo. "Siguraduhin mong maayos ang trabaho mo. Ayokong may mapansin si Dan." Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon, may kakaibang ngiti si Leonora. Isang ngiting hindi nagpapaamo kundi nagbabadya. "Opo, ma'am," sagot niya. Ngunit sa loob-loob niya, "Huwag kang mapakampante." Pagbalik ni Clarice sa mesa, pinagpatuloy nila ang hapunan. At mula sa kusina, tahimik na nakikinig si Leonora habang patuloy na kumukuha ng ebidensya ang recorder. Mga salitang hindi nila inaakalang maririnig muli. Mga planong hindi dapat malaman ni Dan. At habang tumatagal ang gabi, mas lumilinaw ang lahat. Hindi siya gumamit ng maruming paraan. Hindi niya kailangang manakit dahil ang pinakamapanganib na sandata ay hindi dumi o panlason, kundi ang katotohanang hindi kayang itago habang buhay. At sa gabing iyon, habang abala sa pagpapanggap ang mag-ina at patuloy sa paniniwala si Dan, isang bagay ang hindi nila alam. Unti-unti nang bumabagsak ang mundong pilit nilang binuo. At si Leonora ay handa ng ibunyag ang lahat. May mga bahay na kumikinang sa labas, pero unti-unting nabubulok sa loob. At iyon ang mas malinaw na nakikita ni Leonora sa bawat araw na lumilipas sa mansyon ni Clarice. Habang lalong tumatagal ang kanyang pananatili bilang aling Nora, mas lumalabas ang tunay na ugali ng mag-ina. Hindi na lamang ito simpleng pagiging matapobre. May halong pananamantala, panlilinlang at isang uri ng kayabangan na parang walang hangganan. At ngayong mas kampante na sila sa presensya niya, lalo silang nagiging pabaya. Hindi nila alam, mas nagiging mapanganib iyon para sa kanila. Isang umaga, habang inaayos ang mga gamit sa kwarto ni Clarice, bigla siyang tinawag nito. "Hoy, Nora!" Sigaw ni Clarice mula sa walk-in closet. Agad siyang lumapit, bahagyang nakayuko. "Ano po yon, ma'am?" Itinuro ni Clarice ang tambak ng mamahaling gown na nakasabit at nakatiklop. "Lahat yan. Lalabhan mo. Hand wash. Ayoko masira kahit isa." Napatingin si Leonora sa mga tela. Mga imported, mamahalin, at halatang iniingatan. "Siguraduhin mong malinis sa malinis," dagdag pa ni Clarice.
May lakad ako bukas. At kapag may nasira, ikakaltas ko sa sweldo mo. Kahit ilang taon pa yan, babayaran mo. Opo, ma'am. Mahinahong sagot naman ni Leonora. Ngunit sa loob-loob niya, may tumatakbo. Hindi galit, kundi plano. Sa likod ng bahay sa maliit na laundry area, doon niya sinimula ng gawain. Kasama niya roon ang batang kasambahay na si Nene. Tahimik, mapagmasid, at halatang matagal nang nakakaranas ng hirap sa ilalim ng amo. Ate Nora, bulong ni Nene habang bumubuhos ng tubig. Ang dami naman nilang pinapagawa sa'yo. Ngumiti si Leonora, banayad ngunit may lalim. Sanay na ako, sagot niya. Pero ikaw, matagal ka na ba rito? Tumango si Nene. Opo, pero gusto ko na nga pong umalis eh. Nakakatakot kasi si Ma'am minsan. Hindi na nagtanong pa si Leonora. Hindi naman na kailangan. Habang isa-isang nilulublob sa tubig ang mga gown, napansin niya ang isang maliit na tag sa loob ng damit. Mga presyo na kayang magpakain ng isang pamilya sa loob ng isang buwan. Ngunit para ka na Clarice, isa lamang itong bagay na pwedeng ipagmayabang. At doon niya napagtanto, hindi nila pinapahalagahan ang mga bagay, mas lalong hindi ang mga tao. Habang naglalaba, tahimik na nag-uusap sina Leonora at Nene. Hindi tungkol sa paghihigante, kundi tungkol sa mga nakikita nila araw-araw. Mga sigaw, mga panlalait, mga lihim na usapan ng mag-ina na hindi dapat naririnig ng iba. Ate Nora, bulong ni Nene. Narinig ko po si Ma'am kagabi. May kausap siya sa phone. Hindi si Sir Dan eh. Napatingin si Leonora. Anong sabi? Parang may hinihingi siyang pera. Tapos sabi niya konting tiis na lang daw. Makukuha na raw nila lahat. Tahimik si Leonora. Isa na namang peraso ng katotohanan. At sa gabing iyon, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa bahay. Dumating ang mga kaibigan ni Clarice. Mga babaeng kasing kinis ng mga suot nila. Ngunit kasing talas din ang dila. Habang naghahanda si Leonora ng hapunan, naririnig niya ang tawanan sa sala. Girl, ang swerte mo talaga kay Dan, sabi ng isa. Of course, sagot naman ni Clarice. May halong yabang. Alam ko naman kung paano kumuha ng gusto ko, no? Nagkatinginan sina Leonora at Nene. Tahimik. Pero malinaw ang ibig sabihin. Sa kusina, habang inaayos ang mga plato, napansin ni Leonora na iniwan ni Clarice ang kanyang cellphone sa counter. Isang pagkakataon. Mabilis ngunit maingat, kinuha niya ito. Hindi siya sanay mangialam, pero para sa anak niya, gagawin niya. Binuksan niya ang mga messages. At doon niya nakita mga usapan. Hindi kay Dan, kundi sa isang taong tinatawag nitong Marco. Mga mensaheng puno ng plano. Mga salitang walang bakas ng pagmamahal kundi puro pakinabang. Kapag kasal na kami, hati tayo. Titiisin ko lang siya. Malapit na. Nanlamig ang kamay ni Leonora. Ngunit hindi siya nagpanik. Kinuha niya ang sariling cellphone at kinuna ng litrato ang bawat mahalagang usapan. Ebidensya, malinaw. Hindi matatanggi. Bago pa siya mahalata, ibinalik niya ang cellphone sa pwesto. Paglingon niya, naroon si Nene. Nakatingin, kinakabahan. Ate, okay lang po ba yan? Tumango si Leonora. Malapit na, bulong niya. Sa hapagkainan, tuloy naman ang tawanan. Tuloy ang pagpapanggap. At mula sa kusina, tahimik na pinagmamasdan ni Leonora ang eksena. Si Clarice nakangiti. Elegante, perpekto sa paningin ng iba. Si Dan naman walang kaalam-alam. At ang mga kaibigan nakikisabay sa ilusyon. Pero sa gabing iyon, may mas isang bagay na nagbago. Hindi na lang hinala ang hawak ni Leonora, kundi katotohanan. Habang nagliligpit ng mesa matapos ang salo-salo, napansin niya ang isang maliit na detalye. Si Clarice sa kanina ay kumpiyansa ay bahagyang iritable. Parang may hindi siya maipaliwanag. Hindi dahil sa pagkain,
kundi dahil sa pakiramdam. Isang hindi niya matukoy na kaba. At tama siya. Dahil kahit hindi pa alam ni Clarice, may isang taong unti-unti nang sumisira sa mundong maingat niyang binuo. Kinagabihan, habang tahimik na ang buong bahay, muling pinakinggan ni Leonora ang recorder. Bawat salita, bawat plano, bawat panlilinlang. At habang tumatagal, mas tumitibay ang kaniyang desisyon. Hindi na ito simpleng pagsubok. Ito ay laban. At sa laban na ito, hindi siya basta aatras. Dahil ang susunod na hakbang ay hindi na lamang pagmamasid, kundi paglalantad. At sa pagdating ng araw na yon, walang gown, walang ngiti, at walang kayamanan ang makakapagtago sa katotohanang matagal nang nabubulok sa loob ng mansyon. May mga lihim na hindi kusang lumalabas. Kailangan silang hanapin, hukayin at harapin. At iyon ang eksaktong ginagawa ni Leonora. Hindi na sapat ang mga naririnig niya. Hindi na sapat ang mga nakikita. Kung gusto niyang tuluyang mailigtas si Dan, kailangan niya ng ebidensyang hindi matatakasan. Isang katotohanang hindi kayang baluktutin ng kahit na anong pagpapanggap. At ang pakiramdam niya, nasa loob lang iyon ng bahay na ito. Sa likod ng mansyon, may isang bahagi na tila kinalimutan na ng lahat. Ang lumang library. Madalang itong buksan. Kadalasan, pinagbabawal pa sa mga kasambahay. Ayon kay Nene, minsan lang daw pumasok doon si Doña Matilda at palaging mag-isa. May tinatago sila roon. Bulong ni Nene isang gabi habang nagliligpit sila. At mula noon, hindi na naalis sa isip ni Leonora ang posibilidad. Isang hapon dumating ang pagkakataon. Abala si Clarice sa labas kasama ang mga kaibigan, habang si Matilda naman ay nasa loob ng kanyang silid, naghahanda para sa isang lakad. Tahimik ang buong bahay. Ang klase ng katahimikan na parang naghihintay ng mangyayari. Habang nag-aayos si Leonora sa hallway, napansin niyang bukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ni Matilda. Mula roon, naririnig ang tunog ng shower. Napahinto siya. Isang mabilis na tibok ng puso. Isang desisyon. Dahan-dahan siyang lumapit, pinakiramdaman ang paligid. Walang tao, walang yabag. Pumasok siya. Sa loob ng kwarto, amoy mamahaling pabangot, lotion ng hangin. Maayos ang lahat. Halos walang kalat. Parang walang puwang para sa pagkakamali. Ngunit hindi iyon ang hinahanap ni Leonora. Ang hinahanap niya ay susi. Mabilis niyang sinuyod ang ibabaw ng tokador, ang gilid ng kama, hanggang sa mapansin niya ang isang maliit na kahon malapit sa drawer. Binuksan niya iyon, at doon niya nakita ang kumpol ng mga susi. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niyang isa na tila luma na, mabigat at hindi kagaya ng ibang modernong susi. Biglang tumigil ang tunog ng shower. Nanlamig ang kanyang batok. Agad niyang ibinalik ang kahon sa pwesto. Inayos ang pagkakalagay nito at lumabas ang kwarto na para bang walang nangyari. Paglabas niya, saka siya huminga ng malalim. Malapit na sana, bulong niya. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagtungo sa library. Ang pintuan nito ay mabigat. Gawa sa madilim na kahoy at tila matagal nang hindi nabubuksan. Sinubukan niyang hawakan, nakakandado. Inilabas niya ang susi at saglit siyang nag-alanlangan. Kapag nabuksan niya ito, wala nang atrasan. Ipinasok niya ang susi. Isang marahang click ang umalingaw-ngaw. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng alikabok at katahimikan. Makapal ang hangin sa loob. Amoy lumang papel at kahoy. Ang mga estante ay puno ng libro. Karamihan ay tila hindi na ginagalaw. Ngunit, hindi libro ang pakay ni Leonora. Sa gitna ng silid may isang lumang cabinet. Mas matibay, mas sarado, at tila mas mahalaga kesa sa iba. Lumapit siya, binuksan, at doon niya nakita ang isang maliit na vault sa loob. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isa-isa niyang sinubukan ng mga susi.
Hanggang sa pagbukas ng vault, hindi ginto o perang bumungad sa kanya kundi mga papel, mga dokumento, at isang lumang photo album. Maingat niyang kinuha ang album at binuksan. Sa unang pahina, mga lumang retrato ni Matilda. Mas bata, mas simple ang itsura, kasama ang ilang taong hindi niya kilala. Ngunit sa bawat pahina na kanyang binubuksan, mas nagiging kakaiba ang mga imahe. Mga larawan ng iba't ibang lalaki, iba't ibang okasyon, iba't ibang mukha pero iisa ang pattern. Hanggang sa mapunta siya sa isang retrato na nagpahinto sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya nagkakamali. Kilalang kilala niya ang mukha. Isang lalaking matagal niya nang nais kalimutan. Hindi maaari, bulong niya. Ang lalaki nasa litrato ay may koneksyon sa kanyang nakaraan. Isang pangalan na minsan ang nasangkot sa isang malaking iskandalo sa negosyo. Isang taong kilala sa panlilinlang at bigla na lang nawala. At naroon siya, katabi si Matilda. Ngumiti na parang pamilya. Mabilis na tumakbo ang isip ni Leonora. Kung konektado si Matilda sa lalaking yon, kung ganito ang klase ng mga taong nakapaligid sa kanya noon, ano pang hindi niya alam? Habang hawak pa niya ang album, biglang may kumatok at nanigas siya. "May tao ba dyan?" Boses ni Clarice mula sa labas. Biglang bumigat ang hangin. Mabilis na kumilos si Leonora. Isinara niya ang album at ibinalik sa vault. Pero hindi niya na naisara ng maayos ang pinto dahil sa kaba. Pinulot niya ang ilang dokumentong sa tingin niya ay mahalaga at mabilis na isinilid sa kanyang damit. "Aling Nora, andyan ka ba?" Muling tawag ni Clarice na mas malapit na. Napatingin naman si Leonora sa may pinto. Wala ng oras. Tumakbo siya sa gilid ng silid. At sa likod ng isang malaking estante, tahimik niyang isinara ang pinto ng cabinet at pinilit na gawing normal ang ayos ng paligid. Pumasok si Clarice. "Bakit bukas to?" Iritadong sabi nito habang naglalakad papasok. Pinigil na Leonora ang kanyang paghinga. Naririnig niya ang bawat hakbang. Palapit ng palapit. "May pumasok ba rito?" Bulong ni Clarice sa sarili. Saglit itong tumigil. Parang may nararamdaman. Sa likod ng estante halos hindi naman gumalaw si Leonora. Ramdam niya ang pintig ng kanyang dibdib sa tenga. Isang maling galaw lang, tapos na. Lumapit si Clarice sa cabinet. Hinawakan ang pinto. Binuksan. Nanikip ang dibdib ni Leonora. Tahimik. Ilang segundo na parang oras. "Strange," bulong ni Clarice. "Parang may gumalaw." Ngunit hindi ito nagtagal. Isinara niya ang cabinet at napailing. Mga katulong talaga. Dagdag pa niya bago tuluyang lumabas ang silid. Pagkasara ng pinto, siya lamang bumagsak ang tensyon. Napaupo si Leonora sa sahig. Hingal na hingal. Pero hindi takot ang nangingibabaw sa kanya, kundi katotohanan. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga dokumentong nakuha niya. Tiningnan isa-isa. At sa bawat pahina, mas lalong lumilinaw ang larawan. Hindi lamang mapagpanggap si Clarice. Hindi lamang mapanlinlang si Matilda. May mas malalim pa silang tinatago. Mas madilim, mas mapanganib. At ngayon, hawak na iyon ni Leonora. Hindi na ito basta hinala. Mahina niyang sabi, "Ito na ang katapusan ninyo." Sa labas ng library muling bumalik ang katahimikan. Pero sa loob ng mansyon, nagsisimula na ang pagbagsak. Habang hawak ni Leonora ang dokumentong nakuha niya mula sa library, unti-unti niyang naramdaman na hindi lang ito simpleng pandilin lang. May ugat ito at malalim. At matagal nang nakatanim sa nakaraan. Tahimik siyang bumalik sa maliit niyang kwarto sa likod ng bahay. Mahigpit ang hawak niya sa mga papel. Parang natatakot na baka may maagaw sa kanya ang mga iyon. Isinara niya ang pinto.
Inilapag ang mga dokumento sa ibabaw ng luma niyang mesa. At isa-isa niya itong sinimulang basahin. Sa una ay puro financial records, mga pangalan na hindi pamilyar, mga transaksyon na tila may tinatago. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging personal ang laman. Hanggang sa makita niya ang isang dokumento na nagpahinto sa kanya. Isang birth certificate. Bahagyang nanginig ang kamay niya habang kinukuha iyon. Binasa niya. Name, Maria Clara Matilde Reyes. Napakunot ang noon niya. Muling binasa. Maria Clara, hindi Clarice. Napaupo siya. Parang may peraso ng puzzle na biglang tumama sa tamang lugar. Mabilis niyang hinanap ang ibang dokumento. School records, ID copies, kahit mga lumang litrato. At doon niya nakita ang pagbabago. Unti-unti. Mula sa simpleng Maria Clara, naging Clarice Matilda Reyes. Mas sosyal, mas elegante, mas katanggap-tanggap sa mundong gustong pasukin. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakagulat. Sa ilalim ng birth certificate may nakaipit na lumang dokumento. Isang court record. Habang binubuksan niya iyon, biglang bumalik sa kanya ang isang alaala na matagal niya nang pilit kinalimutan. Taon ang nakalipas. Buhay pa ang kanyang asawa. Masigla pa ang kanilang kumpanya. Isang pharmaceutical firm na kilala sa mga makabagong gamot. Sa panahong yon ay may isang empleyado. Tahimik, masipag, pero may mga matang laging may hinahanap. Ang pangalan, Rogelio Reyes. Isa siyang research assistant sa kumpanya. Pinagkakatiwalaan. Hanggang sa isang araw, nawala ang isang mahalagang formula. Isang gamot na matagal na lang pinaghirapan. Isang proyekto na kayang magdala ng malaking tagumpay sa kumpanya. Hindi agad nila nalaman kung sino ang may gawa. Pero lumabas ang katotohanan. At ang pangalang Rogelio ang lumitaw. Naalala ni Leonora ang eksenang iyon. Ang galit ng kanyang asawa. Ang pagkabigo. Ang pakiramdam ng pagtataksil. Pinagkatiwalaan ka siya. Sabi noon ng kanyang asawa at halos hindi makapaniwala. Tinuring ko siyang pamilya. Ngunit hindi doon nagtapos. Nadakip si Rogelio, nahatulan, nakulong. At sa huling pagkakataon na nakita nila ito, hindi ito nagsisi. Nakatayo si Rogelio sa likod ng rehas. Matalim ang tingin. Hindi galit, hindi takot. Kundi pangako. Hindi dito nagtatapos. Malamig nito ang sabi. Tandaan niyo yan. Babalik ako sa inyo. At ngayon, pagkaraan ng maraming taon, hawak ni Leonora ang apelidong iyon muli. Reyes. Napahawak siya sa bibig niya. Hindi maaari. Muling bumalik ang tingin niya sa birth certificate. Maria Clara Matilde Reyes. Clarice. Anak ni Rogelio. Biglang nagtugtong-tugtong ang lahat. Ang mabilis sa pagpasok ni Clarice sa buhay na Dan. Ang pagiging perpekto nito sa harap nila. Ang lihim na usapan tungkol sa pera. Ang koneksyon kay Matilda. Hindi ito pagkakataon. Hindi ito aksidente. Ito ay plano. Napapikit si Leonora. Pilit inaayos ang mga alaala. Naaalala niya ang mga bulong-bulungan noon na may pamilya si Rogelio. Isang asawa, isang anak na babae. Ngunit matapos ang iskandalo, bigla na lang silang naglaho. Parang bula. At ngayon, bumalik sila. Hindi bilang mahirap. Hindi bilang ape, kundi bilang mga taong marunong nang magtago, magpanggap, at lumapit sa target nang hindi napapansin. Ang galing ninyo. Bulong ni Leonora na may halong galit at paghanga. Pinaghandaan niyo pa talaga. Unti-unti niyang tiningnan ang mga litrato ni Clarice. Ang dati nitong itsura, mas simple, mas inosente. Hanggang sa kasalukuyang anyo na to. Tinong mukha, perpektong kilos. Parang ibang tao na. Hindi lang pangalan ang binago, pati pagkatao. Pati pagkakakilanlan. Hindi ka lang social climber.
Mahina niyang sabi, "Malanghel ka sa paningin, pero may target ka." Ang pamilya niya, si Dan, ang kanilang pangalan, ang kanilang yaman. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Leonora. Hindi na ito simpleng usapin ng maling babae para sa anak niya. Ito ay paghihigante. At si Dan, walang kamalay-malay na nasa gitna na siya nito. Muling kinuha ni Leonora ang kanyang cellphone at tiningnan ng mga litrato ng ebidensya. Messages, records, birth certificate, court files. Sapat na iyon. Higit pa sa sapat. Ngunit alam niya, hindi pwedeng basta niya itong iharap kay Dan. Dahil kapag ginawa niya yon ng walang tamang tiyempo, maaaring hindi siya paniwalaan. Kailangan niyang ipakita ang katotohanan sa paraang hindi matatakasan. Dahan-dahan siyang tumayo. Mas matatag, mas malinaw na ang isip. "Hindi ninyo ako mauunahan," sabi niya na mahina pero matigas ang tono. "Hindi ninyo magagamit ang anak ko." Sa labas ng kanyang kwarto, tahimik ang buong bahay. Pero sa likod ng katahimikang iyon, nakatago ang isang bagyong malapit ng sumabog. At sa pagdating ng araw na yon, walang maskara, walang pangalan, at walang kasinungalingan ang makakapigil sa katotohanan. Dahil si Leonora ay handa na. At sa gabing iyon ang sinapit ni Leonora. Hindi na siya naghihinala lang. Hindi na siya nagdudugtong-dugtong ng peraso. Naroon na siya sa mismong gitna ng lihim. At malinaw na ang plano ng mag-ina. Tahimik ang buong mansyon, ngunit hindi iyon ang klaseng katahimikang payapa. Parang may tinatago ang bawat sulok. Mga usapang hindi dapat marinig. Mga galaw na hindi dapat makita. Habang naglilinis si Leonora sa hallway malapit sa kwarto ni Clarice, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Karaniwan, mahigpit itong sinasara. Ngunit ngayon, tila may nakalimot. O baka, naging kampante na. Mula sa loob naririnig ang boses ni Clarice at Matilda. Hindi yon malakas, pero sapat para marinig. "Sigurado ka bang walang problema sa papeles?" tanong ni Matilda. Mababa ang boses pero halatang seryoso. "Relax, ma," sagot ni Clarice na may kumpiyansa. "Kompleto na lahat. Hindi niya yun mapapansin." Napahinto si Leonora. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng pinto. Pinakiramdaman ang paligid bago bahagyang sumilip. "Nasa kanya na ang draft ng prenup," dagdag ni Clarice. "Pero ang pipirmahan niya, hindi yon ang tunay." "Good," sagot ni Matilda. "Kailangan malinaw. Kapag kasal na kayo, lahat ng assets niya mapupunta sa'yo." Nanlamig ang katawan ni Leonora. "Pero hindi ba siya magtataka?" tanong ni Matilda. Umiling si Clarice. "Hindi. Trust na trust niya ako. Kahit ano pang ilagay ko sa harap niya, pipirma siya." Sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang linya na nagpabigat sa hangin. "At pagkatapos?" tanong ni Matilda na mas malamig ang tono. Saglit na natawa si Clarice. "After makuha ang perma, wala na siyang silbi. Hindi na kailangang ipaliwanag. Hindi na kailangang dutungan. Sapat na ang ibig sabihin." Napahigpit ang hawak ni Leonora sa kanyang dalang basahan. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang harapin ang mga ito. Pero hindi pwede. Hindi pa. Kailangan lang malinis. Ayoko may sabit. Dagdag ni Matilda. "Leave it to me," sagot naman ni Clarice. "Matagal ko na tong pinagplanuhan." Dahan-dahang umatras si Leonora mula sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat. Hindi na ito simpleng panilin lang. Hindi lamang ito tungkol sa pera. May mas masama silang balak. At ang anak niya, ang target. Agad siyang bumaba sa kusina. Kunwari abala sa paglilinis. Ngunit sa loob-loob niya, naglalaban ng galit at takot. Hindi na pwedeng maghintay. Kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, mas naging maingat siya. Hindi na siya basta nakikinig.
Naghahanap na siya ng patunay. Habang inaayos niya ang kwarto ni Clarice, napansin niyang wala ito. Pati si Matilda ay wala sa bahay. Isang bihirang pagkakataon. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Habang nagwawalis siya, napansin niyang may bahagyang nakaangat ang gilid ng kutsyon. Maliit lang. Halos hindi mo papansin, pero sapat para magduda siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang walis. Lumapit, at marahang iniangat ang kutsyon. Doon niya nakita. Isang manipis na envelope. Kinuha niya iyon. Mabilis ngunit maingat. Binuksan. At doon lumabas ang mga dokumento, mga papeles, legal forms at isang kontrata. Binasa niya. At habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Ito na, ang prenuptial agreement. Ngunit hindi ito ang karaniwang kasunduan. Hindi ito patas. Hindi ito legal sa tamang paraan. Halos lahat ng clause ay pabor kay Clarice. May mga bahagi na tila pinilit. May mga perma na kahina-hinala. At may ilang pahina na malinaw na peke. Hindi ito papayagan ni Dan. Bulong ni Leonora. Maliban na lang kung hindi niya nabasa. Mabilis niyang kinuna ng litrato ang bawat pahina. Isang ebidensya pa. Isa pang bala. Ngunit habang binabalik niya ang envelope, biglang kalabok. Napabitaw siya sa walis. Tumama ito sa gilid ng mesa. Malakas ang tunog. Nanigas siya. May tao ba dyan? Boses ni Clarice mula sa labas ng pinto. Mabilis na bumalik sa pwesto si Leonora at ibinalik ang envelope. Inayos ang kutsyon. At saka, biglang napaupo sa sahig. Pumasok si Clarice. Ano yan? Mataray na tang tanong. Napayuko si Leonora at hinihingal. Pasensya na po, ma'am. Mahina niyang sabi. Nahilo po ako. Tinitigan siya ni Clarice. Matagal. Parang sinusukat kung nagsasabi ba siya ng totoo. Ang hina mo naman? Malamig nitong sabi. Bago ka pa lang dito, diba? Pagod ka na agad? Pasensya na po. Sagot ni Leonora at pilit pinapakita ang panghihina. Napailing si Clarice. Tapusin mo yan at huwag kang mag-arnerte. Lumabas ito ng kwarto. Ilang segundo pang lumipas bago tuluyang huminga si Leonora. Mahaba, mabigat. Halos mahuli na siya. Isang iglap na lang tapos na ang lahat. Pero hindi pa. Dahan-dahan siyang tumayo. At habang pinupulot ang walis, mas tumibay ang loob niya. Hindi na ito laban ng kutob. Hindi na ito laban ng hinala. Ito ay laban ng buhay ng anak niya. At ngayon, hawak niya na ang buong plano. Hindi ko kayang hayaan to. Bulong niya. Sa labas ng bintana, unti-unting dumidilim ang langit. Parang nagbabadya ng bagyo. At sa loob ng mansyon, handa nang sumabog ang katotohanan. Dahil sa susunod, wala nang pagtatago. May mga hapunan na parang selebrasyon. At may mga hapunan rin na tahimik na paghahanda para sa pagbagsak. Sa gabing yon, ang mansyon ni Clarice ay nabalot ng kakaibang sigla. Abala ang lahat. May dumarating na bulaklak, may nag-aayos ng mesa at may nag-check ng listahan para sa kasal kinabukasan. At sa gitna ng lahat ng yon, si Leonora ang naghahanda ng hapunan. Hindi basta hapunan, isang engranding piging. Mahahabang mesa ang inayos sa dining area. May mga kristal na baso, mamahaling kubyertos, at mga putaheng halatang pinag-isipan. Mga ulam na kayang ipagmalaki sa kahit sinong bisita. Pero ngayong gabi, iisa lang ang kakain, ang mag-ina. Siguraduhin mong walang sablay. Malamig na sabi ni Clarice habang nakaupo. Iniikot ang hawak niyang wine glass. Ayoko ma-stress bago ang kasal ko. Opo, ma'am. Sagot ni Leonora. Tahimik. Sa gilid, si Nene ay nakatingin lamang. Halatang kinakabahan. Sa kusina, habang inaayos ang mga inumin, saglit na napansin ni Leonora ang mga bote. Mga imported, mamahalin, at matagal nang nakaimbak.
Isa sa mga ito ay bahagyang napabayaan. Hindi na ganoong kasariwa. Hindi niya ito tinapon. Hindi rin niya ito sinadyang baguhin. Tahimik lang niyang inilagay sa tray. Ate Nora, bulong ni Nene. Okay lang po ba yan? Saglit naman na tumingin si Leonora sa kanya. Hindi lahat ng bagay kailangang ayusin, sagot niya. Minsan, hinahayaan lang. Paglabas sila ng kusina, agad na inayos ni Leonora ang mesa. Perpekto. Walang kapintasan. Umupo ang mag-ina at nagsimula ang hapunan. Sa unang bahagi, tahimik. Pero hindi nagtagal lumabas ang tunay na ugali. Ang alat nito, puna ni Matilda. Expected na, sagot ni Clarice sa walang pakundangan. Hindi naman chef ang nagluto. Nagkatinginan ng dalawang kasambahay sa gilid. Hindi sila nagsalita. Sanay na sila. Sa may sulok, nakatayo si Leonora. Tahimik, hindi gumagalaw. Pinagbasta niya ang bawat galaw. Bawat salita, bawat tingin. Hindi siya ngumiti, pero ang mga mata niya may alam. Bukas na bukas, sabi ni Clarice sa may halong saya. Finally, matatapos na rin to. Siguraduhin mo lang na walang sabit. Isang mali lang at tapos na tayo. Sagot ni Matilda. Walang mali. Kumpiyansang sagot ni Clarice. Kontrolado ko ang lahat. Bahagya namang napayo ko si Leonora. Kontrolado? Hindi na siya nagsalita. Ilang sandali pa napansin ni Clarice na medyo hindi siya komportable. Ano ba to? Bulong niya. Bahagyang napapahawak sa tiyan. Napatingin si Matilda. Okay ka lang? Parang, ewan, di ko alam. Sagot ni Clarice. Maya-maya si Matilda naman ang napasimangot. Parang, hindi magandang pakaramdam ko. Tahimik lamang si Leonora. Hindi siya kumilos. Hindi siya nag-react. Sa loob ng ilang minuto, pareho na silang hindi mapakali. Ano bang nilagay mo sa pagkain? Mataray na tanong ni Clarice. Wala po, ma'am. Kalmadong sagot ni Leonora. Bigla namang tumayo si Matilda. Excuse me? At mabilis itong naglakad papunta sa banyo. Ma, wait! Sunod ni Clarice na halos nagmamadali na rin. Sa loob ng ilang segundo, wala ng tao sa mesa. Tahimik ang dining area. At sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang gumalaw si Leonora. Hindi siya nagmamadali. Lumapit siya sa mesa. Kinuha ang kanyang maliit na bag na nakasabit sa gilid. Sa loob nito ang lahat ng ebidensya. Mga recording, mga litrato, mga dokumento. Isa-isa niyang tsinek. Kompleto. Walang nawawala. Sa malayo maririnig ang pagmamadali ng mag-ina sa banyo. Mga yabag, mga boses, pagkataranta. Pero dito, sa dining area, kalma. Dahan-dahan niyang isinarang bag. At least, mahina niyang sabi. Hindi na sila magpapangkap ngayong gabi. Sa kusina, tahimik na nakatingin si Nene. Ate, aalis na ba tayo? Bulong niya. Napatingin si Leonora sa kanya. Hindi agad sumagot. Hindi pa, sagot niya. At hindi pa nila alam. Muling tumahimik ang buong bahay. Pero iba na ang pakaramdam. Hindi na ito simpleng gabi bago ang kasal. Ito ay ang huling gabi ng kasinungalingan. At bukas, wala na makakapigil sa katotohanan. May mga araw na pinaghahandaan ng matagal. At may mga araw naman na kahit gaano mong planuhin, may isang katotohanan pa rin kayang gumulo sa lahat. Para kay Dan, ito ang araw na pinakahihintay niya. Para kay Clarice naman, ito ang araw na plinano niya ng matagal na. At para kay Leonora, ito ang araw na pinili niyang wakasan ang lahat. Puno ang simbahan. Hindi basta-bastang okasyon. Halos buong alta sosyedad ay naroon. Mga kilalang pangalan. Mga taong sanay sa karangyaan. Lahat ay nakasuot ng pinakamagaganda na lang damit. May mga bulungan, may mga ngiti. May mga matang sabik sa engrandeng kasal. Sa altar nakatayo si Dan. Maayos ang suot,
Mahinahon ang mukha, pero halatang kinakabahan. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa pintuan. Hindi lamang para sa bride, kundi para sa isang taong hindi niya makita. Nasaan kaya si Mama? Bulong niya sa sarili. Kanina pa siyang naghahanap. Walang sagot sa tawag. Walang mensahe. Parang bigla na lang itong nawala. Sa kabilang bahagi naman ng simbahan ay si Doña Matilda, abala. Ngiting-ngiti, kampante. Isa-isang kinakamayan ng mga bisita. Thank you for coming. Paulit-ulit niyang sinasabi. This is a very special day for our family. Halos wala kang makikitang bakas ng kaba sa kanya. Parang sigurado na siya sa lahat. At pagkatapos, tumugtog ang musika. Unti-unting tumahimik ang simbahan. Lahat ng mata napunta sa pintuan. Dahan-dahang bumukas ito at lumitaw si Clarice. Nakasuot ng puting gown. Kumikinang sa liwanag, maayos ang bawat detalye. Mula sa buhok hanggang sa laylayan ng damit. Sa paningin ng lahat, perpekto, isang anghel. Ngumiti siya habang nagsisimulang maglakad. Pero sa likod ng ngiting yon may bahagyang kaba. Hindi halata sa iba, pero naroon. Habang papalapit siya sa altar, napansin niya ang mga mata ng bisita. May paghanga, pero may ilan na tila may ibang binabasa sa kanya. Napakunot ang noon niya saglit. Ano yun? Bulong niya sa sarili. Sa altar, hindi maalasada ng tingin sa kanya. Ngumiti siya, pero hindi buo. Okay ka lang? Mahina niyang tanong na makalapit na si Clarice. Of course. Sagot nito agad na pilit namang pinapakalma ang sarili. Ngunit sa loob niya ay may gumugulo. Parang may kulang. Parang may hinihintay. Parang may mangyayaring hindi niya maintindihan. Sa likod ng simbahan, may isang taong tahimik na nakatayo. Hindi agad napapansin. Nakatago sa anino. Si Leonora. Hindi siya nakasuot ng marangyang gown. Simple lamang ang suot niya. Pero ang mga mata niya nakatuon sa altar. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya kinakabahan. Parang alam niya na ang tamang sandali ay paparating pa lang. Habang nagpapatuloy ang seremonya, nagsalita ang pare. Dearly beloved, we are gathered here today. Nagpapatuloy ang ritual. Ang mga salitang paulit-ulit ang naririnig sa bawat kasal. Pero sa araw na ito, iba ang bigat. Sa bawat segundo, mas tumitindi ang tensyon. Napansin ni Dan, may kakaiba. Hindi lang dahil wala ang kanyang ina, kundi dahil parang may iba sa paligid. Sa gilid ng simbahan may ilang staff na tahimik na gumagalaw. Hindi halata sa karamihan, pero kung mapapansin ay parang may inaayos. Isang maliit na kagamitan malapit sa harap. Isang setup na hindi bahagi ng karaniwang kasal. Napatingin si Clarice roon. Saglit. May binago ba silang ginawa? Bulong niya kay Matilda habang nakapwesto na sa unahan. Napatingin si Matilda. At sa unang pagkakataon, bahagya siyang natigilan. Hindi ko alam. Sagot niya punit pilit na kalmado. Ngunit sa loob niya, may namumuong kaba. Muling nagsalita ang pare. At this moment, we proceed to the vows. Humigpit ang hawak ni Dan sa kamay ni Clarice. Eto na, ang sandaling magpapabago sa lahat. Pero bago pa man sila magsalita, isang bagay ang sabay nilang naramdaman. Isang presensya, isang biglang pagbabago sa hangin. At mula sa likod, may yabag, dahan-dahan, matatag. Isang yabag na hindi nagmamadali, pero hindi rin mapipigilan. Unti-unting napalingon ng mga bisita, isa-isa, parang alon. Hanggang sa lahat ng mata ay napunta sa iisang direksyon, sa pintuan ng simbahan. At doon nakatayo si Leonora. May mga salitang kayang magpahinto ng oras. At sa gitna ng banal na seremonya, bago pa man mabigkas ang pinakahihintay na I do, isang boses ang malingaw-ngaw, malakas, malinaw, at hindi matatakasan. Itigil ang kasal! Parang may biglang nag-freeze sa buong simbahan.
huminto ang pare. Napatigil ang musika. Ang mga bisita napalingon sabay-sabay. Mula sa gitna ng aisle, dahan-dahang lumakad si Leonora. Hindi na siya ang simpleng Aling Nora. Suot niya ang kanyang pinakamagandang gown. Elegante, klasiko, at may presensya. Kumikinang ang kanyang mga alahas sa liwanag ng simbahan, ngunit higit pa roon ang kanyang tindig ang nagdala ng tunay na bigat. Bawat akbang niya, parang hatol. Nanlaki ang mata ni Clarice. Siya! Hindi pa man siya makapagsalita ay huminto na si Leonora sa gitna. Tumingin siya ng diretso kay Clarice at saka nagsalita. Ang babaeng yan, matigas niyang sabi, ay hindi anghel. Tahimik ang lahat. Walang kumibo. Isa siyang ahas. Dagdag niya na mas mababa pero mas matalim ang tono. Pera lang ang habol. Enough! Sigaw naman ni Matilda na pilit kinokontrol ang sitwasyon. This is outrageous! Pero hindi siya pinansin ni Leonora. Anak, malumanay niyang tawag kay Dan. Bago ka gumawa ng desisyon na hindi mo mababawi, kailangan mong malaman ang totoo. Napatingin si Dan sa kanya. Hindi galit. Hindi rin buo ang tiwala, kundi may pagkalito. Mama, ano to? Mahina niyang tanong. Hindi naman sumagot agad si Leonora. Sa halip, tumango siya sa likod. At muli, umilaw ang screen sa harap ng simbahan. Nagsimula ang video. Unang lumabas ang kusina. Isang simpleng eksena. Isang katulong na nakayuko. At isang boses. Ang baho mo naman. Mukha ni Clarice malinaw, walang edit. Sunod-sunod ang naging clip. Mga pagkakataong nilalait niya ang mga kasambahay. Mga sandaling nawawala ang kanyang maamong mukha. Mga salitang hindi dapat marinig. Lalo na ng lalaking pakakasalan niya. Unti-unting napuno ng bulungan ng simbahan. Grabe, iba pala talaga siya. Hindi pa doon natapos. Sumunod mga audio recordings. After makuha ang perma, wala na siyang silbi. Tahimik. Walang kumilos. Napatingin si Dan kay Clarice dahan-dahan. Parang hindi siya makapaniwala. Sabihin mo na hindi yan ikaw. Halos pabulong niyang sabi. Hindi naman agad nakasagot si Clarice. At iyon na ang sagot. Ngunit hindi pa tapos si Leonora. Lumapit siya ng ilang hakbang. Mas malapit at mas direkta. Hindi pa yan ang lahat, sabi niya. Lumabas sa screen ng mga dokumento. Birth certificate. Maria Clara Matilde Reyes. Nagiba ang bulungan. Mas malakas at mas mabigat. Hindi Clarice ang totoo niyang pangalan? At pagkatapos ang pinakahuling bahagi, mga lumang records, court documents, isang pangalan. Rogelio Reyes. Napatingin ng ilang matatandang bisita. May nakakilala. Siya yun. Yung kaso dati. Lumapit si Leonora kay Clarice. Hindi galit ang mukha niya. Mas nakakatakot. Dahil kalmado. Ang iyong ama. Dahan-dahan niyang sabi. Ang lalaking nagtaksil sa pamilya ko. Napaatras si Clarice. At ngayon, patuloy niya. Ginagamit mo ang anak ko para tapusin ang nasimula ninyo. Tahimik at walang depensa, lumapit si Matilda. Hindi mo pwedeng gawin to! Sigaw niya. Ngunit huli na. Dahil sa sandaling iyon, wala nang kontrol ang mag-ina. Nasa kamay na ng lahat ang katotohanan. Napatingin si Dan kay Clarice. Matagal at masakit. Lahat ba? Kasinungalingan? Tanong niya. Hindi sumagot si Clarice. Hindi niya kaya. Unti-unti siyang umatras. At sa bawat hakbang nababasag ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Hindi kita kalala. Mahina niyang sabi. Parang mas mabigat pa iyon kesa sigaw. Sa gitna ng simbahan, tumigil ang karamihan. Walang kasal, walang I do. Tanging katotohanan na matagal nang naghihintay mailantan. May mga laban na hindi natatapos sa sigaw. May mga kasinungalingang hindi kailangang sabayan ng gulo para tuluyang gumuho. Minsan, sapat na ang isang katotohanang
inilatag sa harap ng lahat. Walang kulang, walang dagdag, walang takas. At sa araw na yon, sa loob ng simbahan na ilang minuto pa lang nakalipas ay puno ng bulaklak, musika at matatamis na ngiti. Doon mismo nagsimulang mabasag ang marangyang mundong matagal na binuo ni na Clarice at Doña Matilda. Hindi na maibabalik ang nangyari. Hindi na matatakpan ang mga narinig. Hindi na maitatanggi ang mga mukha nila sa mga video, ang mga boses nila sa recordings, at ang mga pangalang lumitaw sa mga dokumentong ipinakita sa harap ng mga bisita. Sa unang pagkakataon, hindi na sila ang may kontrol. Sila na ang tinitingnan. Sila na ang inuusisa. Sila na ang pinagbubulungan. At sa gitna ng lahat ng yon, tuwid na nakatayo si Leonora. Hindi siya nanginginig. Hindi siya sumisigaw. Ngunit ang presensya niya pa lamang ay sapat na para maramdaman ng lahat na tapos na ang panahon ng pagpapanggap. Tahimik ang simbahan. Ang mga bisitang kanina ay sabik na sabik makasaksi sa isang marangyang kasal, ngayon hindi na malaman kung uupo ba, tatayo o aalis. Ang ilan ay napapatingin kay Clarice, ang iba naman kay Dan, pero karamihan ay kay Leonora, sa babaeng biglang naging sentro ng isang katotohanang mas mabigat pa sa mismong seremonya. Si Clarice ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang dating maayos na tindig at mapagkunwaring maamong mukha ay nagkabitak-bitak na. Sa tabi niya ay si Matilda, pilit pa rin pinipigilan ng sarili na mawala ng kontrol. Ngunit halatang halata sa kanyang mga mata ang takot. At si Dan ay hindi pa rin makapaniwala. Nakatayo siya sa harap ng altar. Suot ang Amerikanang pinaghirapan nilang ipitahe para sa araw na iyon. Ngulit wala na roong bakas ng kasiyahan naroon kanina. Ang natitira na lang ay isang lalaking unti-unting tinatanggap na ang babaeng akala niya magiging kasama niya habang buhay ay isa palang malaking kasinungalingan. Lumapit ng kaunti si Leonora sa gitna. Hindi siya lumingon sa mga bisita. Kay Clarice at Matilda lamang nakatutok ang tingin niya. "Matagal kayo nagtago," sabi niya na kalmado ngunit matalim ang bawat salita. "Matagal kayo nagkunwaring malinis, marangal at karapat-dapat. Pero ang totoo, mula pa sa simula, panlilin lang na ang dala ninyo." "Siniraan mo kami," sigaw ni Matilda, sabay hakbang pasalong. "Wala kang karapatang gawin to sa araw ng kasal ng anak mo." Napatingin si Leonora sa kanya ng diretso. "Wala akong karapatan," ulit niya na halos pabulong pero mas mabigat. "Anak ko ang muntik ninyong lokohin. Pamilya ko ang gusto ninyong ubusin. At pangalan namin ang gusto ninyong gamitin para maiahon ng sarili ninyong itinayo sa kasinungalingan." Napaatras si Matilda. Si Clarice na may pilit na bumawi. "Dan, please makinig ka sa akin oh. May paliwanag naman ako." Ngunit hindi agad nagsalita si Dan. Pinagmasdan lang niya si Clarice. Mahaba, tahimik, masakit. At sa katahimikang iyon, mas naramdaman ng lahat ang bigat ng pagbagsak. Muling nagsalita si Leonora. Ngayon ay hindi na lamang para sa mag-ina kundi para na rin sa lahat ng naroroon. "Hindi ko kailangang mag-imbento," sabi niya. "Sapat na mga ebidensyang hawak ko. Mga recording, mga dokumento, mga peking papeles. Mga lumang record ng pamilya ninyong matagal nang dapat na nagot." Tumikim ang isang lalaki sa hanay ng mga bisita. Isang abogado na kaibigan ng pamilya na Dan. Hawak niya ang isa sa mga kopya ng dokumentong ipinasa ni Leonora bago pa nagsimula ang seremonya. "Tama siya. Hindi to simpleng chismis. Ang mga papeles na to ay may batayan. May forged signatures. May manipulated clauses at may malinaw na intensyong dayain ng groom." Lalong umugong ang mga bulungan. May ilang bisitang napailing. Ang iba na may napaatras. Tila ayaw madikit sa kahihiyan. Ang ilan na kanina ay halos mag-agawan sa pagpapapicture sa bride, ngayon ay nagkakatinginan na lang. Hindi malaman kung paanong lulugar. Namutla si Clarice. "Hindi totoo yan. Hindi.
Tumigil ka na, putol ni Leonora. Hindi naman malakas ang boses niya, ngunit sa paraan ng pagkakasabi niya, para iyong pinto na biglang sumara. Sa buong panahong nasa bahay ninyo ko, nakita ko kung paano mong tratuhin ang mahihina. Narinig ko kung paano ninyong planuhin ang pagbagsak ng anak ko. At nalaman ko rin kung sino kang talaga. Napapikit si Clarice. Alam niya nang wala nang maitatago pa. Si Matilda ang unang bumigay sa galit. Kahit na ano pang sabihin mo, wala kang patunay para ipakulong kami. Pagkasabi niya noon, muling bumukas ang pinto ng simbahan. At sa pagkakataong iyon, hindi bisita ang pumasok, kundi mga pulis. Biglang nanahimik ang lahat. 2 unipormadong pulis ang naunang pumasok. Kasunod ang isang investigador na may dalang folder. Tumuloy sila sa gitna ng may malinaw na layunin. At sa bawat hakbang nila, ay lalong bumibigat ang hangin sa loob ng simbahan. Nagkatinginan sina Clarice at Matilda. Hindi na pagtataka ang nasa mukha nila, kundi takot. Lumapit ang investigador at nagsalita sa malinaw at profesional na tinig. Clarice Reyes, nakilala rin bilang Maria Clara Matilde Reyes, at Matilda Reyes, kayo'y inaaresto sa kasong fraud, forgery at conspiracy kaugnay ng mga pekeng dokumentong may layuning manloko at kumuha ng ari-arian sa pamamagitan ng panlilinlang. Parang huminto ang oras. Hindi pwede. May mali rito, sigaw ni Matilda. Sinubukan ni Clarice na humawak kay Dan. Please, may sasabihin ka diba? Hindi mo ako hahayaang dalhin nila diba? Ngunit umatras si Dan. Isang simpleng hakbang paatras. Ngunit iyon na marahil ang pinakamasakit na sagot na natanggap ni Clarice sa buong buhay niya. Wala nang yakap, wala nang pagtatanggol, wala nang bulag na pagtitiwala. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga mata ni Dan ang kabuuan ng nawala sa kanya. Hindi pera, hindi kasal, kundi pagkakataong paniwalaan. Habang nilalapitan ng mga pulis ang mag-ina, tuluyan nang nawala ang kanilang poise. Si Matilda ay pilit nang nakikipagtalo. Nagtataas ang boses. Nagbabanta ng koneksyon at pangalan. Si Clarice na may umiiyak. Ngunit hindi na iyon ang klaseng iyak na kayang umantig ng damdamin. Masyado ng maraming nalantad. Masyado ng malinaw ang lahat. At sa harap ng mga bisitang minsan ay nais silang mapaniwala, doon sila tuluyang bumagsak. Walang dignidad, walang natirang kinang, walang maskara. Unti-unti silang inilabas sa mga pulis palabas ang simbahan habang ang mga bulungan sa paligid ay unti-unting napalitan ng katahimikan na pagkabigla. Ang engradeng araw na plenano nila bilang simula ng kanilang tagumpay ay naging mismong araw ng kanilang kahihiyan. Pagkaalis nila, tila saka na lang muling huminga ang buong lugar. Ngunit sa gitna ng lahat, si Dan ay nananatiling hindi gumagalaw. Nakatitig lamang siya sa altar, sa mga bulaklak. Sa lugar kung saan ilang sandali pa lang nakalipas, ay handa na sana siyang mangako ng panghabang buhay. Tahimik na lumapit si Leonora sa anak. Hindi siya nagsalita agad. Hindi niya ito hinawakan kaagad. Hinayaan muna niyang maramdaman ng anak niya ang bigat ng katotohanan. Pagkaraan ng ilang saglit, si Dan na rin ang unang nagsalita. Mama, mahina niyang sabi na basag ang boses. Paano kung hindi ko nakita? Masakit ang tanong. Hindi dahil may pagsisisi, kundi dahil may lungkot. Lungkot ng isang taong napagtanto kung gaano siyang nalinlang. Marahang huminga si Leonora bago sumagot. Dahil naniniwala ka sa kabutihan, anak. At walang masama roon. Ang mali lang, may mga taong marunong gamitin ang kabutihan ng iba para sa sarili nilang pakinabang. Napayo ko si Dan. Akala ko'y siya na talaga. Akala mo lang. Malambing namang sagot ni Leonora. At hindi kasalanan ng magmahal. Pero dapat, matutunan mong hindi lahat ng maganda sa panlabas ay totoo sa loob. Tumahimik si Dan. Pagkatapos ay tumingin siya sa ina.
Ngayon ay mas malinaw na ang mata niya. May sakit pa rin, oo, pero may pagising na rin. Ang tagal kong hinanap ang perpekto. Akala ko nasa ganda, sa pino ng kilos, sa husay magsalita. Hindi ko napansin na ang tunay na mahalaga pala ay yung taong totoo kahit walang nakakakita. Napangiti si Leonora, ngunit may lungkot sa gilid ng ngiting iyon. Iyon ang tunay na ginto, anak. Hindi makikita sa alahas, hindi nasusukat sa apelido, hindi na ipapakita sa gown o sa magandang mukha. Nasa puso iyan, sa katapatan, sa respeto, sa ugaling hindi nagbabago. May tao man o wala. Napapikit si Dan, saka marahang tumango. At sa simpleng pagtango niyang yon, parang tuluyan ang nahulog ang huling peraso ng pagkabulag. Hindi man natuloy ang kasal, may mas mahalagang nangyari. Nailigtas siya. Nailigtas siya hindi lamang sa maling babae, kundi sa buhay na puno sana ng panlilin lang. Dahan-dahang inabot ni Dan ang kamay ng kanyang ina. Salamat, ma. Kahit nasaktan ako. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaang tuluyang masira. Hinawakan naman ni Leonora ang kamay niya ng mahigpit. Kahit kailan. Ina mo ako. Sa paligid nila, unti-unti nang nag-alisa ng mga bisita. May mga bulaklak pa rin sa altar. May mga musika pa rin nakahinto sa ere. At may mga dekorasyong hindi na natapos ang silbi. Ngunit, para kina Leonora at Dan, ang araw na yon ay hindi kabiguan. Isa iyong pagligtas. At habang magkatabing lumalakad palabas ang simbahan ng mag-ina, wala nang bakas ng dating pagmamadali o ligalig. Hindi perpekto ang araw. Hindi masaya ang nangyari, pero totoo. At minsan, ang totoo, kahit masakit, iyon ang pinakamatibay na pundasyon para muling magsimula. Sa wakas, bumagsak ang mga ahas. At ang naiwan sa gitna ng guho ng kanilang kasinungalingan ay hindi lamang hustisya, kundi isang anak na muling natutong kumilala ng tunay na halaga ng isang tao. At doon na nga po nagtatapos ang ating kwento ngayon. Iba talagang mga women's instinct, ano. Buti na lang talaga na-discover yun ni Dan bago pa ang naging kasal niya. Anyway, maraming salamat sa muling pagsama sa akin ngayong kwentuhan natin. At if you have comments about our story today, please comment them down below para mabasa ko. Hanggang sa muli, mag-ingat ang lahat and God bless everyone. Good night! Bye!